Ito, ang harapang scam ito. Ba, Oo. ang tinutukoy po natin itong Kabagan, Santa Maria Bridge, dyan sa Isabela. Abay, lumilitaw ho na ito palang tulay na yan, no? Oh. Oh, bumigay Hindi, itong part lang na nandito, di ba? Hindi naman yung buo, pero... Kumulapso, no? Oo. Naku po, marami daw palang nasaktan dyan. Pero ito, ang tungkuhan ito, ano to? Drone shot yan. shots ito? Oo. Ah. Tinan mo, putol Alam mo ba kung gaano katagal itinayo ang tulay na yan? Oh. Inabot daw po yan ng 10 taon. 10 taon, ganyan lang ang nangyari? 10 years. Dahil sa pa-delay na construction. Sinumulan November 2014. Kung yan, Nelson, ay 10 taon, may tuturing mo yung obra maestra, kumbaga sa mga arkitekto. Dapat obra yan? maestra mo na yan. Dapat iba ng yan, ha? Oh. November 2014 sinimulan. Alam mo kung kailan natapos? Okay. Nitong February 1. So kagagawa lang nito? Bagong-bago yan. Scam nga ito. Alam mo Scam ito. magkanong inabot ng tulay na yan? Oh. 1.2 billion pesos. 1.2 billion. Mahaba-haba. Ilang kilometro ba itong tulay na ito? Ito pong tulay na ito ay 60 meters. 60 metro? Wala pa 100 metro to? Hindi, parang yung ilang Hindi. O baka yung ano lang, yung bumagsak. Yung ikatlong span ng tulay. Ang 60 meters. Mula Ayun. sa Kabagan side na may habang 60 meters ang bumagsak. Ayun. Yun. Kasi may dumaan daw na dump truck na may kargang malalaking tipak ng bato. May bigat na 102 tons. Kahit na, di ba? Alam mo naman dadaan dyan yung mga truck na mabibigat 102 tons lang ang Oo. Ay, nako talaga naman. So, may kabuang haba pala yung tulay dyan na 900 meters. Kulang almost ng isang kilometro, almost 1 kilometer. Mahaba-haba, Oo, 12 arko, may span na 60 meters bawat isa. Yan yung arkong pabilog na gano'n, 12 yan. Ayun. Naku po. Sabi ni Kuya Levy, nanonood sa atin, bakit kayo yung truck driver ang finokus ng report dyan, ano? Bakit hindi yung contractor? Yung hindi niya dapat kasi sa report to sa ibang himpilan, tsaka doon sa print, parang nagalit sila sa truck driver, bakit daw dinaan? Bakit napunta doon sa... Kakasuhan pa naman yan. Reckless imprudence, kung ano. Kasi may mga nasaktan Tama po kayo. Grabe naman, Ang construction company nito, ang contractor, RD Interior Junior. RD Interior Junior. Construction. Taga Cagayan. Ang balita natin, totoo kaya? Congressman daw may-ari niyan? Nito? Nung construction company? RD? Oo. Hindi Hurdante Marcoleta. Baligtad Oo. Ganun ba? Totoo, yun ang report alam ko may mga nagsasabi na yung may-ari ng construction company di umano ay isa raw mambabatas. Ngayon, Jen, sa social media, kanya-kanyang ito, anggulo. Kasi 2014 nagsimula Okay. Ito tinayo. So ito, merong picture na makikita na itinatayo ito sa panahon ng Duterte. Okay. So yung mga anti-Duterte, nakalaya, yan, proyekto nyo yan. Natapos February 1. Yung sabi naman ng mga anti-BBM, inauguration nyo, bumagsak. Kapalpakan yan. Ganon. 2014, ang totoo niyan, 2014 pa sinimulan. Kung 2014, sino pa nagsimula noon? Ibang administrasyon pa yun. Sino ba pinalitin ni Noynoy? 2016 siya Di ba? Noynoy, 2016. Yun na nga. Ang daming administrasyon. Kaya mahirap mo isisiyan sa administrasyon. Hindi lang. Isisi mo ito sa DPWH. DPWH. Di ba? Sino po ang dyan? Ito sabi ng DPWH, Nelson, iniimbestigahan. Meron pa po silang lakas ng loob, Nelson. Nako po. Naimbestigahan daw po ng DPWH Region 2 ang pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge dyan po sa Isabela. Hiniling daw po ng ahensya sa Bureau of Design at Bureau of Construction ng DPWH Central Office na magsagawa daw po ng karagdagang evaluation at
assessment po sa nabanggit na tulay. So, national ang mag-investigahan? Yes. Ayon po sa DPWH Region 2, ang ikatlong span ng tulay mula daw po sa Kabagan side ay may habang 60 meters bumagsak sa daan. Ano ha? Inabot daw po ng 10 taon. Ano pangalan ng Region 2 DPWH? Ano pangalan? Pakicheck nyo nga. Kasi sa report parang iniwasan yung pangalan eh. Iniwasang banggitin eh. Ano ha? Yung director. Yung director ng DPWH Region 2. Kasi kung ikaw ang nandyan, ikaw ang Region 2, dapat mayroon kang... Siya dapat ang number 1 na nagsasalita dyan. Meron ka... Di ba naalala mo yung bumagsak na tulay? Nakita mo yung district engineer? Pumunta mismo doon sa lugar at doon sa gilid, binantayan niya mismo yung tulay. Pero ito, napakalaki po ito. 1 billion mahigit po ito. DPWH Region 2 Director, kung sino man po kayo, apakalaki po ng pananagutan nyo rito. Hindi ba ito? Matias Malenab. OIC pala. OIC, Regional Director. Nako, yun ang sinasabi natin. Pero kapag ganyan kalaki, ang proyekto, billion, Nelson, alam ko, Cabinet Secretary, gampanin ng ng Cabinet Secretary. Kasi parang 100 million to 200 million regional director. Pero kapag ang proyekto umabot na ng bilyon, sa national office yan. Aywan ko lang po ipakitama nyo kami kung mali. Kasi malaking proyekto ito eh. Hindi po ito basta regional director lang ang magde-decide dito, Nelson. Dapat po ang DPWH National. Tama. Ayan. Kita mo? Tinapat nyo pa sa February 27, alam nyo yung birthday ko? Nagpapagsak pa kayo ng tulay? Diba? OIC lang pala, nakalagay. Kasi kung bago, di ba, inaugurate mo yan, dapat meron kang stability test. Meron silang mga kaparaanan dyan para ibig sabihin, yung truck lang na dumaan dyan, gano'n daw kabigat yung truck? 102 tons. 100 tons. Times 1,000. Kasi per isang tonelada, 1,000 kilo. Ibig mo sabihin, yung truck na yan, at saka yung stability test yan, ilang tonelada ba ang dapat na authorized na dumaan dyan? Di ba? Ayun ang lalaki ng bakal. Dapat yung regional director ng ginawa nating kalso dyan. Di ba? Kung sa ibang bansa po, sa Japan yan, Nelson, marami na mag-resign yan sa ganyan. Iskandalo yan. Di ba? Sige. Alam mo ba kung bakit tumagal ng ganon ang tulay na ito? Bakit tumagal 10 taon? Yung gumuhong tulay. Hindi, kaya nga, ako sa tingin ko, obra maestra nga yan, Nelson. Obra maestra ng kontraktor yan. Number 1, maaaring totoo ka, ha? Dahil tinan mo yung itsura niya. Kakaiba, hindi ba? Para talaga siyang ginawang magandang-maganda. Yung mga arko na 12. Yung disenyo niyan, hindi mo makikita yan sa karaniwang tulay ng nasa Pilipinas eh. Ibig sabihin yung design, tinan mo. Maganda, parang sa ibang bansa. Parang nasa ibang bansa. So ang purpose talaga na nag-design yan ay pampaganda. Parang magagandahan ka. Dumaan pa doon sa ilog ba yan? Ilog. Ang problema dyan, hindi daw sa mga naunang pagsusuri, yung disenyo ay hindi angkop doon sa lugar na pinagtayuan nito. May mga nakitang structural defects. Yun, naku po. Kailangang magkaroon ng retrofitting work. Naku. Kaya naantala dahil sa may nagsasabi, hindi po pwedeng design na yan. Kasi kung 10 taon na, Nelson, ibig sabihin, naluma yung mga nauna kinabit dyan. Hindi lang yun, Jen. Lumaki yung gastos. Siyempre. Kasi kailangan mo mag-release ng panibagong pondo kapag nadi-delay. Kasi bawat taon, yung value niyan, tumataas. Yung mga materials lang yan. Dapat daw yan natapos na noong pang 2019. Kaya lang dahil sa mga nakitang mga depekto na kailangan gawan ng retrofitting, 2019 yun. 2025 na natapos. So 2019, 6 na taon, bago pa, yung 6 na taon, parang buong tulay na yun na bago, di ba? Pero yun, pagkumpuni lang doon sa tulay. Kaya palagay natin dyan, Jen, yung disenyo, lilitaw naman dyan sa investigasyon, na ipinipilit dyan sa tulay na yan, ay talaga hindi po pwede. Aminin man nila o hindi, Nelson, marami nagpatama dyan. Na? Nagpatama.
Ano ba yan? Ano yan? Bulahan ng loto yan eh. May mga tumama dyan. Ngayon, ewan ko na lamang sa mga nakinabang dyan kung makakakain ba kayo ng ayos. Kasi dapat nung nakita yung hindi na obra, inihinto nyo na agad noon pa, di ba? Hindi nyo na ginawa ng, yan pala, hindi talaga pwede. Hindi, ako naniniwala na meron design na pwede. Ang problema yan, kung magkano yung budget, 1.2 billion? Umabot na ng bilyong mahigit. Isang bilyong mahigit. Kung ayun lang pera talagang ginugol, ginastos lahat ng pera, hanggang single centavo. Sa bagay. Di ba? Matibay na matibay. Matibay na matibay po yan. Siguro pagpasok mo dyan, paglabas mo, meron kang heart result, si ECG, meron kang UTI result, meron kang, pati, kumbaga, ano yan eh. Pagdaan mo sa tulay na yan. Naka-annual physical exam ka na. Nako, para kang nagpa-annual check-up. Yun ang design talaga na kaya gumastos tayo ng mahal dyan. Ang ginawa, hindi yata nagastos lahat. Ayun na nga. So sa halip na magpa-annual physical exam ka, paglagpas mo sa tulay mo yan, ICU ang dating punta mo. Nagkabali-bali yung parang 6 ata na sugatan, nasaktan Di ba? Kasi yung tulay na yan talaga high-tech yan, Nelson Oo nga. High-tech yan. Sobra mahal. Mantakin mo. Bilyon, di makakagawa ka na napakaraming tulay na sa ibang lugar niya kung ang gagagamitin mo dyan di ba? Ang problema, bukang ang ginamit apog Di ba? Kakapalan ng apog na ginamit dyan. Sa bagay, Ba, Oo nga, wala. At yung nasira, Oo nga. Diba? Parang ang pakanipis ng baka, O kaya naman, dapat ginawa nila dyan, mga truck, hanggang 10, 10 tonelada lang. Kasi dumaan ata, ilang tonelada? 100. 100 tons na. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Nako, kabubukas lang pala ng tulay na yan. Sana po marami ang panagutin natin. Pangulong Bongbong, sana aksyonan niyo po ito. Kayo na ang makialam dito. Ito yung sinasabi natin, Nelson, na talaga medyo dito mapapatunayan natin talamak talaga ang korupsyon, lalo na po sa mga pagawaing bayan. Nako po. Di ba? Baka naman yan, Jen, ay bunga ng ilang nagpapanggap na malakas sila sa gobyerno. Tapos hihingi ng komisyon kaagad. Advance ang komisyon, di pa nasisimulan. Baka ganyan na nangyari. May nahuhuli na dyan, Nelson. Ito nga yung sinasabi natin. May nahuli na? May nahuli po kasi na, ewan ko ang ginagamit pa, pangalan nung unang ginang First family. Kita mo na. Yan ang dapat hinuhuli. Ang ginawa dito ng CIDG. Si General Nick Torre. Dinaki po nila. Tama, dapat yan. May video ang CIDG. Ayan, Hindi na may itsura nung tao. Paniniwalaan mo talagang Ito ba yung nakabarong? Oo. Akala ko may hawak ng cellphone. Yung isa ito naka-blue. Hindi yung naka-blue. Yan yung aaresto. CIDG yan. Sabi niya, kayo po yung nangingikil, kumukuha ng pera sa mga negosyante at kontraktor. Ang style pala riyan, Jen, imimit niya yung mga kontraktor. Marami ng ganyan, Sabihin niya, doon tayo sa Marriott Hotel. Ba? First class restaurant pa. Webes tayo ng hapon doon. Nandun na, sasabihin ay, eto yung project nyo. Gaano ka, gagawin? Gagawin natin yung tulay. Ganun ba? Mapopondohan natin, mabibigyan natin, ma-approvehan. Gano'ng kalaki yung pondohan niya, Kaya lang, 5% akin yan, Advance na kagad. Teka muna, sigurado ho ba na yan ay ma-aprobahan? Kung mag-a-advance niya kayo, sigurado yan. Sigurado yan, kasi doon hindi naman basta-basta ang connection ko. First family. Wow! Bongbong Marcos mismo. Dinadrop niya, kinakaladkad niya ang first family. Yun nga. First lady. Nako. Kaya, dahil doon, yung mga nagpanggap na mga kontraktor, dinakma na siya dyan. Ayan, Anong pagpapanggap mo, pero wala daw ba, sa record ba niya, wala talagang natuloy kahit isa? Parelang Yun daw tulay. Parelang bahingi? Yun daw tulay sa Isabela. Siya ba may baga? Kanya ba project yun? Hindi, investigahan nyo yan. Ewan ko, ako hinala ko, baka siya yung may kagagawan yan. Ganon?
Hindi, kasi sana alamin din yung mga iba pang pinangakuan niya. Yun nga. Kung may natuloy. Kasi kung may nakapanloloko di ba? Oo. Kasi alam mo naman mga ganyan. Uy, boss, si Juan de la Cruz, nakakuha ng project. Nakakuha ako ng project doon, di ba? Contractor ako, ha? Lapit ka rin, baka ikaw, pwede ka doon, di ba? Saka hindi naman basta-basta isang beses lang. Ma-arrest mo kagad, di ba? Oo. Kasi may mga nauna na ito. Kahit tsakyo, kasi alam mo naman mga contractor, sila din magkakaalaman yun, magkakakilala naman yan eh. Kasi mga contractor, kapag ka nag-bidding, para ikaw ba kalaban? Pagbigyan mo naman ako. Ako naman, lagi mo na lang ako tinatalo eh. O de, makipagkita ka doon sa contact namin. Kausapin mo si Juan de la Cruz, ganito, yun, ganyan. Ano? Okay ba yan? Mga 5%. Di ba? Ayun. Ako nakapag-implement ako eh. Ano nang halimbawa? Yung tuloy doon sa Isabela ako may gawa doon. Ayan ang nangyari. Disgrasya.